Napakamot ng ulo ang mga otoridad ng respondehan ng inakalang medical emergency sa Legazpi City, Albay. Naalarma ang mga gwardya at tauhan ng Albay Electric Cooperative Incorporated dahil baka may medical emergency o di kaya'y nasawi ang lalaking driver na nakapila sa kanilang drive-thru payment booth. Inabot ng kalahating oras ang pagkatok at pag-alog sa sasakyan pero hindi gumagalaw ang driver. Nagising lang siya nang dumating na ang tinawag na ambulansya. Paliwanag niya, iidlip lang dapat siya habang naghihintay sa pila pero napasarap ng tulog. Nagbabala ang PNP tungkol sa fake receipt scam kung saan edited o peke ang proof of payment na ipinapadala ng customer sa seller. Tulad na nangyari sa isang kainan na nakatanggap ng mahigit 2,000 pisong halaga ng order. May report si Von Aquino. 10 chicken rice meal additional rice at drinks na nagkakahalaga ng 2,300 pesos ang in-order ng isang customer via Facebook chat sa isang restaurant sa Marikina City. Kwento na may-ari ng kainan, nagmamadali ang customer na i-deliver na mga ito sa isang memorial chapel sa Makati City. Pag-send niya ng proof of payment, wala kaming na-receive doon sa bank account namin. When we zoomed, doon namin nalaman na yung proof of payment is edited. Pero nanghingan na ng proof of payment. Sinabi nila sa customer na wala silang natanggap na bayad pero hindi na ito nag-reply. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG, fake receipt scam ang tawag sa ganitong panuloko. Ang mga nasa likod ng ganitong scam, maaari raw sampahan ang kasong swindling estafa in relation to Cybercrime Prevention Act of 2012. Payo ng PNP-ACG sa mga nabiktima ng ganitong scam, i-document o kunan ng litrato ang online transactions, account na ginamit ng suspect at ang contact number nito. Sa account naman po is hanapin po nila yung URL, yung mismong link ng Facebook account kasi kailangan po yan ng mga investigator natin para i-trace yung account po. And pumunta na po sila sa pinakamalapit na PNP-ACG office para po makita or ma-assess ng investigator kung ano po pwedeng natin gawin. Paalala ng PNP-ACG sa mga seller, mainam na may mobile banking para makita ang real-time na pagpasok ng payment sa account bago i-deliver ang order ng customer. Ang mga pagkain na in-order ng scammer, hindi naman daw nasayang. Ipinamigay na lang nila sa kanilang staff at sa mga street dwellers. Instead na mamroblema kami dahil na-scam kami, syempre that's 2,000 pesos. Sa mo rin pupulutin yun. Shinare na lang namin yung blessings. At the same time, nakatulong pa kami. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.